Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa ating United Prayer po. Dito po sa Rema Fields. Babalikan po natin yung tinuro sa atin ng ating mga pastor itong nakaraang linggo. Ito po yung 7 abundant promises po from Psalms 23. Number 1 po, I shall not lack rest. Number 2 po, I shall not lack life. Number 3 po, I shall not lack guidance. Number 4, I shall not lack want. Number 5, I shall not lack safety. Number 6 po, I shall not lack provision. Ang last po ay number 7, I shall not lack heavenly home. Amen po. Ito po ay tinuro at pinaliwanag naman sa atin mga pastor. Ang masasabi ko lang po ay pag naglilingkod ka sa Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay mo ay aayusin ng Panginoon. Amen po. All is well. Amen po. Walang thank you sa Panginoon. Puro reward. Amen po. Ito po yung i-share ko po sa inyo. Yung muling binuhay ang anak ng Sanumita. 2 King chapter 4 verse 32. Basahin ko po dito. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat sa bibig at mata nito ang kanyang bibig at mata at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyan dinapaan ang bangkay at ang batay nagbahin ng 7 ulit, saka idinilat ang mga mata. Amen po. Ano pong pinupunto dito? Ang batang ito ay namatay na. Pero dahil po sa panalangin ni Eliseo, dahil sa fervently prayer ni Eliseo, sa taimtim na prayer ni Eliseo, amen po, ay ang bata po ay nagkaroon ng buhay. Amen po. Ano po ang nakita ng Panginoon kay Eliseo? Ang ugali po, ang karakter po kasi ni Eliseo ay mapanalangin. Amen po. Ang ugali ni Eliseo ay hindi siya papayag na hindi siya babad sa panalangin. Si Eliseo po ay laging babad sa panalangin. Amen po. James 5:16, a prayer of a righteous avail at much. Amen po. Pinapakinggan ng Panginoon ay ang taimtim na panalangin. Amen po. Dalawa po ang nakita ng Panginoon sa sitwasyon na ito. Ang una po ay yung fervently prayer ni Eliseo. At yung pangalawa po, yung pong ang nanay po ng bata, yung Sanumita, siya po ay nagtanim kay Eliseo. Sino po ba si Eliseo? Ang tapat na lingkod ng Panginoon. Amen po. Once na nagtanim ka sa Panginoon, sa lingkod ng Diyos, ito ay makikita ng Panginoon. Magiging pleasing sa Panginoon. Mabangong handog sa Panginoon yung pagtatanim mo sa lingkod niya. Ano po ba ang ginawa ng babae? Pinagpatayo po siya ng silid. Amen po. Ito po ay nilagyan niya ng mga gamit. Kinumpleto niya yung gamit ng lingkod na si Eliseo. Amen po. Ang nakuha po ni Eliseo ay double portion of anointing. Nakuha niya kay Elijah. Amen po. Ano ba ang character ni Eliseo? Siya ay mapanalanginin, babad sa prayer, laging puspos ng banal na espiritu. Lagi siyang sinasamahan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ng Diyos ay laging naka-Eliseo. Amen po. Lamang po. At ito po si Brother Tuto. Isang palang gabi po sa bawat isa. At ang isi-share ko po sa inyo ay dito po sa 2 Kings, chapter 20 po. Ito po yung na nagkasakit po si Ezekias. At alam naman na po natin yung pong nangyari dito. Pero po dito sa verse 2 hanggang 3, basahin ko po. Sabi po dito, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay na ayon sa iyong kagustuhan.
at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Ito po yung time na kung saan si Haring Ezekias po ay nagkaroon po ng isang malubhang karamdaman. Kumbaga cancer na po yung karamdaman. At dahil po dito ay siya po ay buong pusong nanalangin po sa Diyos at nakita po natin dito, narinig po natin, sabi niya buong kapaitang umiyak si Ezekias. Ano po? So dito po, siya po ay nanalangin at after niya po manalangin at siya po ay umiyak sa Panginoon, nandun po yung nadinig. Hindi lamang po nadinig ng Diyos yung kanyang panalangin, kundi nakita pa ng Diyos yung kanyang pagluha. Ano po? At dahil po dito, at nung time na to ay si Isaias po ay naroon, siya pang naghatid ng balita na kung saan siya po ay mamamatay na. At after po na siya ay manalangin, hindi pa po nakakalayo si Isaias ay pinabalik siya ng Lord. Doon po kay Haring Ezekias at pinapasabi po na ito po ang sabi sa 5, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagaling kita sa 3 araw, makapasok ka na sa templo. So dito po nakita natin, dahil po sa panalangin, buong pusong nanalangin at lumapit po si Haring Ezekias, ay nandun po narinig at nakita niya yung kanyang pagluha. At kaya nga, ang nangyari po ay na yun po yung araw na po nakamatay niya eh. Pero hindi po alam naman natin na ang Diyos po ay pag lumapit po tayo sa Diyos ay ang Diyos po ay makinig sa atin at dito po ay pinahaba pa ng Diyos ang kanyang buhay. Actually, nadagdagan pa po ng 15 years dahil po sa panalangin niya at dito po ay sinabi muli sa kanya ng Diyos sa pamamagitan po ni Isaias na dudugtungan pa ang buhay niya ng 15 taon. So ganun po kalaki ang nagagawa po ng panalangin, di ba? Kaya magpatuloy po tayo sa ating panalangin sapagkat wala naman po talaga imposible sa Panginoon. At dito po, ang kagandahan pa po dito, nung pong siya ay sinabi na pagagalingin, ay humingi pa nga po dito si Haring Ezekias ng palatandaan, ano po, at pinapili po siya ni Isaias kung anong gusto niyang palatandaan. Ito po yung sabi niya, alin ang mga gusto mong palatandaan ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang? So ang napili niya ay para sa kanya, sabi ni Ezekias, madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba. Ano po? Kaya ang pinili niya ay pababain mo ito ng 10 baitang. So dito po ay another miracle na naman po. Bukod po yung milagro sa pagpapagaling sa kanya, ay yung pong panalangin, dito po yung pong palatandaan na hininga niya ay lubang napakahirap po nun sa totoo lamang sapagkat ang anino po ay pinabababa niya ng 10 baitang. Madali nga po yung umakyat dahil po dito po ay ang anino po ay nagmumula sa araw, di po ba? So yung araw ay normal na aakyat po yung anino kung ang araw po ay lulubog. Pero this time po, ang hiningin niya ay ang pag-atras po ng 10 baitang. So nangahulugan po ito ng paghinto po ng ikot ng mundo at pag-reverse. Ano po? Dahil ang sikat ng araw po ang nagbibigay ng anino, di ba? So imbis na umabandi po, imbis na lumubog po, ay madali po para sa kanya ang hiling niya umatras. So dito po nangangahulugan na wala pong imposible talaga sa Diyos. Maging ang pag-ikot ng mundo ay pinaatras po ng Diyos para po sa 10 baitang na ito. So dito po nakita na wala talagang imposible po sa Diyos na anuman ang ating hilingin. Anuman, sabi nga po sa Bible, anuman ang ating hiling sa pangalan ng Panginoon, ito po ay ibibigay ng Ama. So dito po ay magtiwala po tayo sa Lord. Panghawakan po natin ang bawat pangako ng Diyos. Sapagkat wala pong imposible sa Diyos. Kaya po patuloy tayong manalangin na po. At ma-share ko lang po ng maikli na po. Nung pong ang tatay ko ay nabubuhay pa, nagkaroon din po siya ng cancer. At yung pong sabi po ng doktor sa kanya ay wala na po silang magagawa. Dinala po namin ang tatay ko sa St. Luke's Global. Pero alam niyo po, ang sabi ng mga doktor doon, wala na po, lahat na po ng paraan ay ginawa nila. Pero alam niyo po, ang tatay ko, lagi ko po nakikita na nagpe-pray siya, umiiyak sa Lord, nakataas ang mga kamay. Lagi ko po nakikita ang tatay ko. Alam niyo po, doon po sa sinabi ng mga doktor na wala na po silang magawa, one day po tumawag po yung doktor sa akin at ang sabi niya, meron daw po silang gustong gawin, itatry yung pong bago niyang natuklasan na treatment na gagawin. Ibig sabihin, first time pong gagawin yun sa tatay ko, doon po sa St. Luke's. At dahil po sa panalangin ng tatay ko, nagkaroon po ng wisdom at knowledge yung pong mga doktor at ginawa po nila yung pong bagay na first time nilang ginawa sa ospital na yung pong
yung pong part na may cancer na rejection dahil patuloy po yung pagdudugo, napuputok po yung ugat at patuloy yung pagdurugo, hindi na po masawata ang pagdugo. Pero nandun po nagkaroon po sila ng wisdom at ang ginawa po nila ay in-injectan po nila ng formalin yung pong part na may problema po, yung internal organ, yung po ay hinugasan nila ng formalin at alam nyo po, after po ng treatment na ginawa, ay successful po yung nangyari. At alam nyo po, nadugtungan pa po ng 5 taon ang buhay ng tatay ko. Ano po. Kaya mga kapatid, wala po talaga imposible sa ating mga panalangin. At maging ang buhay ay nadudugtungan pa po ng Diyos kung buong puso po tayong lalapit sa Kanya. Sabi nga po dito sa awit 145:18, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya tapat at totoo. So, wala pong imposible sa Lord. Patuloy po tayo magtiwala at manalangin sa ating Diyos. At yun lang po ay i-share ko at nandito po si Sister Girlie sa pagpapatuloy po. Sa pong muling mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Amen po. So, kumusta na po ang bawat isa? Alam ko po na busy na po ang bawat isa po sa atin dahil nalalapit na po ang ating camping. Ano po? So, lahat po tayo ay excited. Amen po. Ang ibabahagi ko naman po sa inyo ay nandun po sa James chapter 4 verse 2. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito sa James chapter 4 verse 2. Sabi po niya dito ay mayroon kayong pinakanimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi ninyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ng inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Alam niyo po, maganda po ito sa English version. Sabi po niya, ito po yung isa sa pinaka-popular scripture pagdating po sa paghingi po natin ng pagkapala sa Panginoon. Sabi po niya dito, you have not because you ask not. Amen po. Ngayon, alam niyo po, ang pagkapala po ng Diyos ay libre at ito po ay walang bayad. Pero, ang Diyos po ay nag-require sa ating mga actions, yung ating pong mga attitude, yung ating ugali, yung ating asal, ay kailan meron tayong dapat gawin para makuha po natin yung pagkapala ng Panginoon. Ngayon may sinabi po ang Bible sa John 16 verse 24, sabi po niya doon, humingi kayo at kayo ay tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ngayon sabi niya, humingi kayo, hingin po natin sa Diyos, anuman yung mga hinihiling po natin, hingin po natin ito sa panalangin. Amen po. Ngayon, may sinabi po dito yung pagpatay. Ngayon, hindi po ito literal na pagpatay. Ang sinasabi po dito ay yung galit. Kailangan, yung hatred, ito po ay tinitingnan ng Diyos. Ito po ay pagpatay. So, ibig sabihin po, dapat sa atin pong mga Kristyano ay wala na pong puwang sa ating mga puso, yung galit, anumang klase ng galit, sama ng loob, yung unforgiveness, yung bitterness. Kasi ito po yung mga bagay na maging dahilan para po hindi madinig ng Diyos yung mga hinihiling po natin sa Kanya. Kumbaga nabablock po yung blessing ng Diyos sa ating mga Kristyano. Ngayon, ang Diyos po ay napakasagana po ng Kanyang pagpapala sa ating mga Kristyano. Ngayon, sabi po niya dito, ang Panginoon po ay walang favoritism. Kumbaga, pantay-pantay po ang Diyos sa pagbibigay ng pagpapala sa Kanyang mga anak. Kaya sabi niya, hingin mo sa panalangin yung mga bagay, yung mga pagpapala na nais mo ibigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, paano ba paghingi sa Panginoon? Ngayon, pag-aralan po natin. Sabi niya, pag-aralan mo yung mga bagay na pwede natin hingi sa Diyos at hindi. Pag-aralan mo yung mga bagay na yung pwede natin i-claim sa Panginoon. Alam niyo po, natatanda niyo po ba yung story po ni Jabez, yung prayer of Jabez? Ito po yung pinaka-shortest prayer dito po sa Bible. Ngayon, sino po ba si Jabez? Si Jabez po, siya po ay ipinanganak sa hirap. Nung pinanganak po siya ng kanyang nanay, ay yung dumanas po yung nanay niya ng paghihirap, kaya po Jabez ang pinangalan sa kanya. Ngayon, si Jabez po ay minala niya na lahat ng pangit dito sa mundo. Dumanas po siya ng lahat ng hirap at sakit. Ngayon, sa kabila po noon, siya po ay nanalangin sa Panginoon. Hiniling niya sa Panginoon. Ang sabi po niya, yung panalangin po niya, sabi niya, pagpalain mo ako, Panginoon. Yun po yung hiniling niya sa Panginoon. Sabi niya, pagpalain mo ako. At alam niyo po, ito po si Jabez. Sa lahat po ng kanyang sa lahat po nila magkakapatid, ito po si Jabez lang ang pinaka maganda ang asal at marangal ang pamumuhay. At ito po ang naging basihan ng Diyos
Kaya sinagot niya yung panalangin ni Jabez, yung panalangin niya na pagpalain mo ko, Panginoon. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, sa paglapit po natin sa ating Panginoon, dapat daladala mo yung salita ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon. Dahil ang sabi po sa 1 John 5:14, yung mga panalangin dinidinig po ng Diyos ay yung mga panalangin ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya dapat alam po natin yung lahat ng pangako sa atin ng ating Panginoon. At ito po yung nire-require ng Diyos sa atin, yung dala-dala mo, yung bit-bit mo, yung mga pangako niya. At ang sabi po ng Panginoon, ipaalala mo sa akin at magkatwiranan po tayo. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Kasi sa paglapit po natin sa Panginoon, dapat meron po tayong daladalang pangako ng Panginoon. At ang sabi po doon kay Jabez, pinagpala siya ng Panginoon. Sa bawat po sa atin, alam niyo po, ang Diyos, gusto niya po tayong pagpalain. Gusto niyang ibuhos sa atin yung masaganang pagpapala. At alam naman po natin na isa sa mga dahilan kung bakit hindi narinig ng Diyos sa ating mga panalangin ay dahilan sa ating mga kasalanan. I-check po natin ang ating mga puso. Dapat wala po yung puso natin ay malinis at dapat wala po siyang bahid ng anumang kasalanan, walang bahid ng galit, ng unforgiveness, ng bitterness. At sinisuguro ko po sa inyo na yung anuman ang hiningin natin sa Panginoon ng nais sa kanyang kalooban, ito po ay pagkakalog sa atin ng Panginoon. Amen po, yun lang po. At sige po, tayo po ay mag-worship. Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Nang hinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ay makita ka, Jesus. Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Nang hinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ay makita ka, Jesus. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit
Binababa po namin ang aming sarili sa iyong harapan, O Lord God. Humingi po kami ng taus-pusong kapatawaran, Lord. Lord, sa lahat ng nagawa namin kasalanan at pagkukulang, O Lord God. Maging ang bansa namin, Lord God, ang aming gobyerno, Lord. Hiningi po namin ang patawad, Lord God, sa lahat ng nagawang ng kasalanan, Lord, ng buong bansa namin, Lord God. Lord, patawad po, O Diyos, O Lord God. Lord, nililipat po namin, O Diyos, ang aming gobyerno, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos. Lord, manguna ka, O Diyos, sa aming bansa, O Lord God, sa aming gobyerno, Lord God. Lord, ang pangunguna mo, O Diyos, O Lord God, ang makapagbigay ng pagbabago sa aming bansa, O Lord God. Lord, nananabik kami, O Diyos, nasasabik kami, Lord God, sa pagbabago ng aming bansa, O Lord God, Lord God. Dalangin namin, Lord God, Lord. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming presidente sa pamumuno po ni Presidente Marcos, O Lord God. Lord, ang plano niya ay Lord, yung plano mo ay maging plano niya at magkaisa, Lord God, ang plano, Lord God, ng aming presidente at ang plano mo, O Diyos, O Lord God. Lord, mangyari ang perpektong kalooban mo, O Diyos, ang plano mo, O Diyos, sa bansa namin, O God. Lord, nagde-declare kami, Lord God, ng kaayusan, O Lord God. Lord, ng unity, O Diyos, sa aming bansa, O God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na naglalagay ng korupsyon, pandaraya sa aming bansa, bitawan ng bansa namin. Ikaw na espiritu ng kasalatan, kagipitan, bitawan mo ang bansa namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na naglalagay ng droga sa bansa namin. Bitawan mo ang bansa namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw na espiritu ng kaguluhan, bitawan mo ang bansa namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagde-declare kami, Lord God, ng kaisan at pagbabago ng aming bansa, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, mangyari ang perpektong kalooban mo sa aming bansa, O God. Lord, salamat po sa abundance life. Lord, sa prosperous, O Lord God, sa aming bansa, O God. Lord, salamat po, Diyos, sa complete healing, Lord, ng aming bansa, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa healing, O Lord, sa aming bansa, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord God. Hindi po, nililipan po namin, Lord God, ang Rema Pills, O Lord God. Lord, yung everyday, Lord God, na Rema Pills, O Lord God, yung mga nagtuturo, yung mga pastor namin, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, na patuloy, Lord God, na Lord, nabigyan po sila ng wisdom, knowledge, O Lord God. Lord, upang daluyan sila ng iyong salita, O Lord God, na yung mga pangako, O Diyos, O Lord God. Lord, lalabas sa mga bibig ng mga pastor namin everyday, Lord God, sa Rema Pills, O Lord God. Pagpalain mo, O Diyos, Lord, ang mga nagtuturo, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, Lord God, sa pamagitan ng pagtuturo nila, Lord God, ng daluyan na yung pagpapala na yung salita, Lord God. Lord, yung dahilan para lumago ang bawat isa sa amin, Lord God, yung spiritual namin, Lord God, ay lumago, O Diyos, sa everyday Rema Pills, O Lord God. Maraming salamat po sa mga mensahe mo, O Diyos, araw-araw sa aming buhay, O Lord God. Pagpalain mo po sila, Lord God. Sa iyo ang papuri, pagsambat, paggalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, tinataas po namin yung leadership, O Lord God, sa pangunguna ni Pastor Boy, Lord. Ikaw ang nakakita ng sitwasyon niya, Lord. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo siyang samahan, patuloy mong palawakin, Lord, yung nasasakupan ni Pastor Boy, at Lord, dalangin namin, Lord, yung kalusugan niya, Lord God, patuloy mo siyang palakasin, Lord God, at ikaw sa talas naglalagay ng sakit sa aming pastor, ito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ang sakit ang nilalagay mo kay Pastor Boy, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sinusuway namin, anumang plano mo, anumang sakit na nilalagay mo, winawasak namin in Jesus' name. In Jesus' name, at Lord, nagpapadali kami ng complete healing kay Pastor Boy, mula ulo hanggang talampakan. Lord, salamat sa healing, Lord God. Kiniklaim namin yung kagalingan ng aming head pastor, Lord. Salamat po, maging yung family niya, Lord. Patuloy na ikaw, Lord, ang mag-ingat sa bawat family niya. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang bawat family niya, Lord. Nagdideklara kami ng pagpapala, ng kagalingan, ng kaayusan sa kabuuan, Lord, ng family ni Pastor Boy. Salamat, Lord, at maging, Lord, sa district pastor namin, Lord. Dalangin namin, Lord, ng patuloy, Lord, na pagsamo sa mga district pastor, Lord. Nakikita mo yung mga
problema, nakikita mo yung mga kakulangan, Lord. Dalangin namin, Lord, na patuloy, Lord, na ikaw ang magsaayos ng bawat mga problema, Lord. Bigyan mo ng kalakasan ng bawat district pastor namin, Lord. At Lord, tunay na tapat ka sa iyong pangako at pangahawakan namin na walang imposible sa iyo. At anumang hiningi namin sa pangalan ni Jesus to Lord ay pagkakaloob mo. Kaya Lord, kiniklaim na namin yung kasagutan sa mga problema, pinansyal, kalusugan sa mga district pastor namin. Salamat Lord. Patuloy mo Lord na bigyan sila ng wisdom, ng knowledge at kaayusan Lord sa bawat nasa upuan nila. Salamat Lord at maging sa family nila Lord, ikaw ang mag-ingat, balutin mo ng banal mong dugo ang bawat family nila Lord God. Salamat Lord sa kagalingan, prosperity ng kabuuan ng family ng mga bawat district pastor namin. At ganyan din naman Lord, tiyatas namin sa iyo Lord, ang nalalapit na camping namin Lord, ikaw Lord God ang magsaayos Lord ng camping na ito, yung programa mo Lord, ang masunod na mangyari sa camping na ito at anumang paguluhan, anumang hadlang na ginagawa mo sa tanas, camping ay winawasak namin sa pangalan ng Jesus. Anumang pinaplano mo ay winawasak namin in Jesus name. Anumang sakit ang pinaplano mo ilagay sa mga atin ay winawasak namin sa pangalan ng Jesus. Maging Lord, ingatan mo Lord yung mga dadalo, balutin mo ng banal dugo yung mga atin sa camping na ito Lord God. At nagpapadaloy kami Lord ng kaayusan, ng maayos na programa. Nagpapadaloy kami Lord ng katagumpayan sa dating na camping Lord. Salamat Lord maging sa pag-iingat mo sa bawat isa Lord. Balutin mo ng dugo Lord ang bawat dadalo sa camping Lord. Maging mga workers namin Lord, mga tatawagin mo Lord, ikaw Lord magbigay sa kanya ng kalakasan Lord. Mangyari yung kalooban mo sa bawat workers na tatawagin mo at gagamitin mo sa iyong upusan Lord. At kami nagtitiwala Lord na ikaw Lord ang magbibigay ng kalakasan at pag-iingat sa bawat workers namin Lord. Salamat Lord sa katagumpayan at kaisan ng camping namin. Salamat po Ama sa iyo ang papuli pagdakil at pagsamba sa pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. Yes, so ganda sa pangalan ni Jesus Lord, yan po namin siya Panginoon, yung mga kasama po namin o Diyos na nasa abroad o God, mga nagtatrabaho Panginoon, dalangin namin na mapatuloy o Diyos na ingatan mo sila Panginoon. Maging Lord, yung mga family o Diyos, hindi nila dito Panginoon sa basang Pilipinas, patuloy o God, na ingatan mo sila Panginoon. Lord, patuloy o Diyos na Panginoon, gawin niyo pa rin po maging malinaw sa kanila ang purpose mo Panginoon kung bakit sila naroon sa mga lugar na yun. Panginoon, hindi sa lahat, o Diyos, gamitin mo sila, Panginoon. Gawin mo silang pagpapala, o Diyos, sa iyong ubasan, Panginoon. At pagpalain mo, Panginoon, ang bawat trabaho nila, Panginoon. Lord, yung bawat hawakan ng kalamba kami, Panginoon, pagpalain mo, o Diyos. At patuloy, Panginoon, na Lord, mangyari pa rin, Panginoon, ang plano mo sa buhay, Panginoon, na makasama namin ito sa palain pa ng Ganyan po, Ama. Tiyapisin po namin siya, Panginoon. Lord, yung church planting, Panginoon. Lord, salamat pa rin po doon sa 1,000 churches, Panginoon, na pinapisay mo pa sa bawat district, Panginoon. Inaakin pa rin po namin, O Diyos, Lord, ang mga simbahang ito, Panginoon, Lord, sa apat na sulok ng Pilipinas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga simbahan na ito, na pagkakatiwala mo, dadagdag mo, Panginoon, sa mong kabuuan ng Remo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na Lord, hayaan mo, Lord God, na sa mga simbahan ito, Panginoon, ay makapag-produce pa, Panginoon, Lord, na mga mas maraming manggagawa, Panginoon. Lord, magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa, Panginoon, sa mga bubuksang simbahan na ito, Panginoon, maging po dito sa local at sa abroad, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, at maging, Panginoon, sa mga pinansyal na kakailanganin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang mag-provide, Panginoon, ng lahat, Panginoon, na makakailangan, Lord, sa pagbukas sa mga simbahan ng Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na ang kalooban niyo pa rin po, O God, ang mangyari, Panginoon, sa mga church planting ng Panginoon, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Ganyan, Panginoon, kasi po namin siya, Panginoon, sa Pastor Boy, Panginoon. Lord, salamat pa rin po, Panginoon, sa kanyang complete healing, O Diyos. Ama, dalangin namin sa pangalan ni Jesus na Lord, ngayon pa lang, O Diyos, i-ready mo, Panginoon, ang aming senior pastor, O God. Sa amin nilalapit ng camping, Panginoon, i-ready mo siya, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Pagkala mo, Panginoon, kay Pastor Boy, yung double portion of your anointing, Panginoon. Lord, yung wisdom, yung kasagutan, Panginoon, sa panalangin ng bawat isa, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na naman ang namin sa Ama at ipagkakalab mo sa pangalan na aming Panginoon Jesus. At sinabi mo rin, Panginoon, na anuman ang aming panalangin, Panginoon, ito po ay bibigyan mo, Panginoon, ng kasagutan, O Diyos. Kaya, Lord, salamat ngayon pa lang. Salamat, Panginoon, sa kasagutan, Panginoon, na aming mga panalangin,
Panginoon O Diyos. Patuloy, Lord God, na Lord, pinupuri ka namin sila sa Panginoon. Salamat po, O Diyos. At Lord, ang kalooban niyo po po magganap, Panginoon. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, worship po tayo. Ng buong puso at isipan, ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Yes, O God. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, O Diyos, sa pagsama sa amin, Panginoon. Lord, alam namin, O Diyos, sa mga oras ito, anuman ang aming mga naipanalangin, ito po ay tinagpuan ng Panginoon. At ang sabi mo, O Diyos, sa iyong salita, kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, na ito po natanggap na po namin. Kaya Lord, salamat po, O Diyos, at patuloy, O God, sinasabihan po namin ito ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Ito pa sa madalangin namin sa pangalan po ng Jesus. Amen.